Good more earnings. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan, as usual, driving po tayo. No, kasi ito lang yung time na hindi ako nagdudot-dot sagot ng mga inquiries na bumabaha o maapaw, siksik-liglig. And of course, yung after sales support natin sa ating grupo. Anyway, kaya po tayo nag-vlog ngayon. Well, unang-una, I just want to greet our beloved company Metamax VIP Canada, kasi today po ang first year anniversary. Woohoo! So sa nagsasabing hindi po kami aabot ng 3 buwan, ito lang masasabi ko sa iyo. Woohoo! Hoy, 1 year na po kami. 1 year na po si Metamax sa Canada, guys. At sa Pilipinas po, no? Si Metamax po ay pang 88 days ko na. So at the same time, i-share ko po sa inyo yung naging journey ko po for almost 3 months dito kay Metamax. So I started 88 days ago. Kwentahin nyo na lang kung ilan, ano. But that was around end of December nang una ko po siyang nakita. And I was so doubtful, I was so very doubtful. Kung ano ang duda ninyo, mas matindi po ang duda ko dyan. Kasi bakit? Tayo po ay hindi naman bagito sa network marketing. Tayo po ay veterano na. In short, mayroon na po tayong inaalagang pangalan, may inaalagaan na tayong reputasyon. Na nakapambahay lang po ako as always, no? Kasi tayo po ay magdidilig ng halaman. So, sobrang laki ng duda ko, lalo na nung nakausap ko po yung management, yung manager po natin, si Manager Jenny. At ang dami kong hiningi sa kanya. Hiningi ko yung mga legalities, hiningi ko yung ganito, ang dami kong hiningi. Kaya sa lahat po dyan na humihingi na kung ano-ano bago nyo hiningi yan, hiningi ko na po yan. Unfortunately, just to set expectation, they are so strict in terms of providing information na kailangan natin. May level of security sila, ibig sabihin po, may mga information sila na available lang for general users or general public, and those are the information that you see on our website. Pero may mga information din po sila na hindi po pwedeng i-disclose pa. Ibig sabihin, may mga information na restricted, may mga information na confidential. Kaya normal na magduda kayo about Metamax, kasi hindi nga namin na ipoprovide sa inyo yung information na kami mismo wala pa. Although ako ay meron ng alam, kasi syempre kahit papano na-develop ko na rin yung trust ng management. But unfortunately, those information are still restricted. Hindi ko siya pwedeng i-disclose pa. Now, because of that, tinanong ko sarili ko, tutuloy ko pa ba tong Metamax na to? Kasi para nakakapagduda, kasi dito sa Pilipinas, pag kumausap ka ng tao, ang unang itatanong, legalities, background of the company, profile of the owner, churva, ang dami. Alam ko yan. Galing, Diyos ko naman, 14 years na po ako sa industriya ito. I should know that. Problema, wala kasi lang maibigay sa akin. So, itutuloy ko ba? So, ang ginawa ko, inaral ko, tinuloy ko siya. Nag-take ako ng risk. Okay? Nag-take ako ng risk kasi at the end of the day naman, lahat naman tayo, even yung mga successful leaders ng iba't ibang kumpanya, we all take risk. Sabi ko nga lagi, ay yung matulog ka na lang at di mo alam kung magigising ka, that's already a risk. Diba? Daily ang risk natin sa buhay. So sabi ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Besides, dati na akong wala. Ano pa bang mawawala sa taong wala? Kaya ikaw, kung nanonood ka at wala ka, lalo na kung wala ka, puro yabang lang sa katawan, ano pa mawawala sa'yo? Di ba? So, ako, ang ginawa ko lang po, nag-take ako ng risk. So, ang ginawa ko, in-observe ko siya for how many days? 7 days, 10 days. Hindi po ako nag-recruit. Kasi what if nga naman scam siya? What if hindi ako maka-withdraw? Dami ko na pasali. So, hindi muna po ako nag-ano. So, ang ginawa ko, tiningnan ko kung kaya ba, kung totoo ba yung pangako ni Metamax na kahit hindi ka mag-invite, kikita ka kasi may daily task. So I started with package 2, yung 2-star package. Naglabas pa ako ng 17,000 for that. 17,300 or 17,400 to be exact. Ginawa ko siya, abay, totoo nga. Kumikita ako $10 a day.
So, nung naka $50 ako, nag-try ako mag-withdraw. Abay, totoo nga, nakaka-withdraw. Nung naka-withdraw ako, sabi ko mukhang potential. Kasi analyze mo guys, kung risk ang pag-uusapan, lahat ng kumpanya may risk. Alam nyo yan. Ilang kumpanya na ba na akala mo stable, nagsara? Ilang call centers na ba na akala mo super stable, nagsara? Nagbenta ng kumpanya. Ilang bangko na ba na legit, covered pa ng Bangko Sentral, nagsara? Ilang insurance companies na naka-insured sa PDIC at sa Bangko Sentral, nagsara. So, ibig sabihin, yung pagsasara ng isang kumpanya, it can happen to anyone, anytime, anywhere. So, sabi ko, ano kaya, subukan ko to. Kasi, okay, so, I started with sharing it to other people. And when I say to other people, I share to common friends, yung mga malalapit sa akin. Right now, I'm almost on my 3rd month. And right now, I have a total of around 150 directs. No? Pero yung totoong inimbita ko lang doon na coming from me is less than 10. The rest sila po yung mga kumatok sa aking pintuan at nagtanong, ano ba si Metamax? Natural, kumatok, pinagbuksan ng bintana, pinagbuksan ng pintuan, welcome. And right now, just to update you, kasi it's almost my 3rd month na, right now, my team, from me, down the line, is approaching 9,000 members na po. So, I'm so proud and I'm so thankful sa mga taong nag-take din ng risk at sumugal na magtiwala kay Coach Hans. It's not an easy, ano ba dito, tag dito, decision na magtiwala sa akin kasi, what if nga scam si Metamax? What if scammer si Coach Hans? Ay, nako Lord. So, to cut the story short, I'm on my 3rd month na ngayon kay Metamax. So, again, dun sa mga nakipagpustahan na hindi raw kami aabot ng 2 months, talo na kayo. Kasi nakipagpustahan kayo without even doing the proper research, no? Not knowing na si Metamax po ay 1 year na sa Canada. Today, the 23rd of March. Now, analyze po natin si Metamax. Maraming magsasabing scam siya. Maraming magsasabing katulad siya ni ganito, katulad siya ni ganyan. Ay, katulad din yan, magsasara yan. And I'm not saying na hindi siya ganun. What I'm trying to say is, anything is possible. Kasi at the end of the day, nakikikumpanya lang tayo eh. Pero mag-real talk tayo. Number 1, kung talagang scam si Canada, again, this is my opinion ha, disclaimer, this is my opinion. Iba-iba tayo ng analysis sa buhay eh. But being a tenured network marketer, I have my own analysis din eh. Tingin nyo ba basta-basta na lang ako lulublob dito? Tingin nyo ba basta-basta ko na lang siyang gagawin? No? Aba, kung ikaw natatakot na wala kang pangalan, iba, hindi mas lalong takot ako. 14 years. I'm sorry, 25 years na po pala, 26 years na kayata. Ako sa mundo ng network marketing na have been a training director for 7 years, naging head po ako ng ethics committee na isang kumpanya. Aba, kung meron dapat matakot dito, ako yun. Hindi ikaw wala kang napapatunayan eh. Wala ka pang pangalan eh. Tama? Guys, hindi ito pagyayabang. What I'm trying to say is, hindi ko po basta-basta pinagdesisyonan ang pagsali kay Metamax. For someone who has 26 years of experience with my background at may pinapangalaga ang pangalan at reputasyon, abay dapat mapaisip ka bakit ko pinasok si Metamax. Tama? Well, to begin with, I'm also taking risk. Kasi there's always a possibility na magsara ang kumpanya. At open kami dyan. Open tayo dyan. Ikaw, ang tanong, open ka ba na ang kumpanya mo isang araw biglang mawala? Walang forever, kapatid, lalo na sa mundo ng network marketing. Kaya lang, no, walang forever. Pero ang tanong, what is your present? What is your present situation? No, baka naman puro ka na lang power, grabe, pero totoo, butas ang bulsa mo. Kasi kulang yung kinikita mo, pero power, grabe ka kasi loyal ka sa upline mo, loyal ka sa company mo. Guys, hindi masama maging loyal, but open up your mind, open up your heart. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Baka naman talaga kailangan mo, hindi isa nire-recruit kita ha, but I was in that same position
No, sabi ko pwede naman akong mag-keep ng loyalty ko. Power, grabe, baka may future ako dyan. But at the end of the day, may needs ka. May pangangailangan ka, may bayarin ka, may mga utang ka. And that alone should be enough para gumawa ka ng drastic action. Anong hintayin mo? May mangyari pang emergency before you decide? Tama? So, what I did is, I made a drastic decision na gawin nga si MetaMask. At ito, nakakatuwa, hindi ko namamalayan, 9,000 na pala ang taong sumama sa akin on my 3rd month. Kumusta kayo sa 1 year to? Grabe. Imagine mo, paanong hindi po pupunta, paanong hindi titingnan, paanong hindi gagawin ng tao si MetaMask. Pag-aralan natin, number 1, ito yung mga risk na kinonsider ko Kung si MetaMask ay scam, una, hindi na siya aabot ng 1 taon. If this company is a fly-by-night, baka araw pa lang, linggo pa lang, buwan pa lang, wala na ito. Tama o tama? Pangalawa, kung siya ay scam, dapat naglagay po siya ng tinatawag na hold period. Ano yung hold period? Sige, sali kayo, pero makakuha lang kayo ng payout niyo after 1 month, after 2 months, after 3 months. Si MetaMask po ay hindi. I just want to set this thing straight. If you belong to MetaMask, ikaw ang may control ng payout at withdrawal mo. Ibig sabihin, as long as you have an earning of $10 or more, you can make withdrawal straight to your GCash account, straight to your Coins account. Bahala ka kung saan mo gustong straight. Kay Binance, kay OKX, kay BitGet. It's up to you. Hindi ka po kontrolin ni MetaMask. So, teka, hindi pala ako nagsuklay. Sorry, bagong gising ako. Now, pangatlong factor, napakahigpit po ni MetaMask. Dito po meron kami tinatawag na 3 user per IP policy. Ano yung 3 user per IP policy? Ibig sabihin, sa isang internet, sa isang wifi, ang maximum lang po na dapat mag-member sa isang bahay ay hanggang 3 lang. Bakit ganon? Kung si MetaMask ang gusto lang naman kumamkam ng pera at magsara, bakit pa siya naglagay ng restrictions? Diba? Di sana pinabayaan na lang niya dumami ang member. Kung ang purpose niya is kumita lang ng pera din magsara, bakit pa siya naglagay ng restriction? Okay, number 5. Si MetaMask po, may mga packages. Ang packages natin is 1 to 7. When I joined MetaMask, ang open na po na package was only package 3. Bakit hindi pa po nag-open yung package 4? It actually took a year before package 4 was open. And the reason behind is, hindi pwedeng i-open ni MetaMask ang lahat ng packages kasi otherwise ma-overpayout siya. So, may safety net. No, hindi pwedeng mag-overpayout siya. Now, pwede niya rin buksan yung package 7 at mag-entertain ng members na willing magbayad ng malalaking packages kung talagang ang purpose ni MetaMask is kumita at magsara. Tama? Pero hindi. Nire-restrict nila, kinokontrol nila kasi at the end of the day, it's business. Sino bang negosyo na gustong malugi? Now, yun yung mga ilan sa considerations ko at considerations din malamang ng maraming members. Imagine mo, sa ibang kumpanya, you have to shell out a monthly like 600 pesos, 590. Walang masama doon kasi I've been there. Hanggang ngayon nandun ako. No? Unfortunately, siyempre, naka-annual subscription tayo. Magre-renew tayo ng annual subscription. Tuloy-tuloy kasi ang ganda naman ng kumpanya. Wala akong negative anything sa kumpanya, sa LiveGood. And I truly appreciate na naging part ako ni LiveGood. And sobrang saludo ako kay Ben kasi napaka-open-minded niya. And he even allow people to do their own thing even while they are part of LiveGood. And hindi ko po bibitawan yan. Until now. No? Yun lang. Mas magaan po kasi si MetaMask. Imagine mo, dito, yung mga tao, walang binabayarang monthly. Ulitin ko ha, walang binabayarang monthly subscription. No? Pero, ang malupit, araw-araw kumikita. So, ano gusto mo, kapatid? Mamili ka ha, mamili ka. Anong gusto mo? Yung maghihintay ka pa ng spillover ng 3 years to 5 years na nagbabayad ka monthly? Dito kay MetaMask, wala ka nang binabayarang monthly, araw-araw ka pang kikita. Araw-araw, gabi-gabi.
happy. Happy lang tayo guys, happy lang. So ako, I'm so happy and I'm so blessed. Kasi, yung 3 months ko na yon, grabe. Unimaginable yung nangyari. I can't believe what's happening to me. At syempre hindi na ako magdi-disclose na figure, ano. Basta grabe siya. Parang feeling ko isa na rin akong crown diamond. Kasi yung income na binibigay niya, grabe, it's beyond my expectation. Whew. Pero ang pinakamasayang part doon, kapatid, hindi yung income mo. Kaya ako masayang-masaya on my 3rd month dito kay Metamax. Kasi libo-libo ang kumikita araw-araw. And I can assure you, kapatid, lalong sasabog si Metamax. Why? Walang nagko-quit dito. Kasi ask yourself, dyan sa kumpanya mo, sa kumpanya ninyo, or sa ibang kumpanya, hindi tayo magbabanggit ng kumpanya, ilang % ba dyan ang kumikita? Ilang % yung totoong kumikita na masaya at hindi ka magigilty kasi pinasali mo sila, pinangakuan mo sila, hindi naman, alam mo personally na mahihirapan sila, pinangakuan mong pumasok para lang magka-subscriber ka, para lang magtuloy-tuloy ang kita mo, para makakamada ka at para makapagbenta ka ng matataas na credit wallet. Ilang %? Sige, maghamunan tayo doon, ilang % sa downline mo ang buhay pa? Ilang % sa downlines mo ang masaya pa? Ilang % sa downlines mo ang proud pa na part sila ng kumpanya at proud silang nag-iimbita kasi sila masaya at wala silang guilty feeling na yung mapapasali nila at the end of the day sisisihin sila. Kasi alam mo yun, pag nag-invite ka pero may kirot sa dibdib mo, kasi alam mo, somehow somewhere, pag sumali tong taong to, somehow somewhere, mahihirapan sila. Ilang % ang ganyan sa'yo? Kasi right now, kapatid, I'm telling you, bakit patuloy na lumalaki at sumasabog si Metamax? Kasi kay Metamax, 1,000% po ang kumikita dito. Walang hindi kumikita dito. Lahat ng members dito, mag-recruit man o hindi, I'm telling you, kikita. Why? Kasi nga, ang core concept ni Metamax, bibili ka ng package, manonood ka araw-araw ng short ads, advertisement, short videos that would take you like 30 seconds. Yung short videos na sa isang araw would only take you like 3 to 5 minutes a day of your life. Panonoodin mo sila at araw-araw pwede kang kumita ranging from $3, $10, $20, $40, or you can even reach as much as $33 or $73 per day. Wala pong recruiting. Sige nga, kwentahin mo magkano ang $73 a day in peso. Paano kung 3 kayo ang ganyan sa family niyo? Kasi 3 user per IP policy tayo. So ang point ko, kapatid, wala kang choice. Kaya kahit anong paninira pa ang gawin ninyo, I'm sorry, you will fail. You will fail. Una, yung paninira ninyo, scam si Metamax, ganito si Metamax, ganyan si Metamax. Ngayon nakakatawa nga kayo kasi ang kumakalat na gossips o gossip diha, ang kumakalat na chismis, dati ang ikinakalat ninyo si Coach Chan, scammer. Sino ang scammer? Yung kayo na nangangako na magstay ang tao ng 3 to 5 years, magbayad lang na monthly, yayaman? O si Coach Chance na ang pangako ay kikita tayo araw-araw, walang rekrutan. Sino ang kaya mag-deliver ng promise na yan? Sino sa atin ang may false, sino sa atin ang false prophet na may false promises? Papatawa kayo. Now, kapatid, ilang % sa grupo mo ang totoong kumikita? Kasi kung mayroong percentage dyan na hindi kumikita, expect mo may percentage din dyan na magkukwit. So pag nagkukwit yan, it's not a happy thing at the end of the month. Maiinis ka, mai-stress ka kasi instead ng earnings mo paakyat, nagiging stagnant or pababa. Tama? Kay Metamax, wala kang choice kundi maging pataas ang kita mo. Why?
people are happy, people are satisfied because everybody is earning USDT or US dollars per day at the comfort of their home. And they can withdraw it anytime, anywhere. Naigets niyo yung point ko. So this is not to invite you or convince you, but I hope magkaroon ka ng realization na baka naman kakaduda mo kung sinabayan mo si MetaMax, di sana yung duda mo nagiging kita. Tingnan mo yung mga nag-take ng risk. Marami po kasi nagtatago Sila yung nag-take ng risk na gawin si MetaMax. Ngayon kumikita. May lumapit nga sa akin leader nagpatago ng pangalan. Siyempre marami po, no? Pinoprotektahan natin yung mga tao nagtitiwala sa atin. Sabi nila, Coach Chance, walang yayan. Ito pala yung sinisira ang MetaMax na scam daw. Alam mo, sinisisi ko sarili ko. Sabi ng leader, sinisisi ko sarili ko. Ba't nakinig ako sa mga false prophet? Ba't nakinig ako sa mga tao na nagsasabing pangit si MetaMax? Sana noon pa pala ako sumali. Ang dali niya nang gawin, ang daling kumita, at ang malupit, ang sarap niyang gawin, ang gaan, wala kang guilty feeling. Sabi ko, kayo ako, hindi niya ako maririnig na magre-retaliate or what. But I want you to realize this na baka naman, yung mga taong naninira kay MetaMax, baka naman may mga hidden intentions sila. Baka yung sinasabi nila, hindi talaga yan yung laman ng puso nila. Iba yung sinasabi ng puso nila sa sinasabi ng isip nila. So iba yung nakikita mo sa totoong intensyon nila. So mag-isip-isip ka, kapatid. I don't mean to hurt anyone, but I'm just trying to awaken you, no? Na baka instead na ang focus ng hataw mo is for your deepest why, hindi mo namamalaya, nagiging fanatiko ka na ng isang kulto. Kulto ka ba? So yun lang. So in general, I just want to tell everyone how happy I am on my 3rd month with MetaMax. And I'm sure hindi lang ako ang masaya. I'm sure marami rin pong masasaya na mga members natin kay MetaMax. And I'm sure marami pa po. And I'm looking forward, no? Sabi nga nila, sana umabot kayo ng 2 years. Well, tingnan natin. No one knows. No one holds the future, kapatid. Aabot kami ng 2 years? Well and good. Pag hindi kami umabot ng 2 years, at least kumita kami. Ikaw hindi, kasi puro kaduda. No? At never kami nanloko ng tao. Never po kami humingi sa tao at sinabi namin wala kang gagawin, magstay ka lang, yayaman tayo parehas. Wala ganun. Ako ang sinasabi ko sa tao, straightforward, coming from this mouth, na maririnig ninyo in this recording, ang pangako ko sa inyo, pag ginawa nyo si MetaMax, hanggat nandito si MetaMax, pare-paras tayong kikita araw-araw. No, hanggat nandito si MetaMax, pare-pares tayong makikinabang. Teka, Coach Chance, teka, may red flag. Anong red flag? Bakit sinasabi mong hanggat nandito? Bakit? Control ko ba kung anong magiging desisyon ni MetaMax in the future? Ikaw ba, control mo ba ang desisyon ng kumpanya nyo? Then why promise forever kung ikaw mismo hindi mo alam kung may forever? So ako, real talk, hanggat nandito tayo, pare-pares tayong makikinabang. Paano yan, Coach Chance? Paano kung biglang mawala ang kumpanya? Di pare-pares tayong nawalan. Anong problema doon? Ba't may magagawa ka? Tama? So ako, hindi nyo maririnig sa akin yung mga pangakong 3 years, tsorba, kalokohan yan. Binobola, niloloko nyo lang yung mga tao. Please, maawa kayo. No, ang ipakita ninyo sa tao yung realidad. Ang ipakita ninyo sa tao yung totoo. No? Oo, kumikita kayo. Pero ang tanong, masaya ba kayo sa kinikita ninyo? Knowing na may mga taong nahihirapan na pinangakuan ninyo. And now, kami ituturo ninyo na dahilan bakit manghihina ang grupo? Ano kami, scapegoat nyo? Ano kami? Kami yung dahilan para manghina kayo. Tell you what, kapatid, kung nanonood ka ngayon, whether or not MetaMax exists, this is the reality, ha? This is my analysis. And this is one of the reason bakit nag-open up ang mind ko na magdagdag. Kasi whether or not dumating si MetaMax sa buhay ko, marami ang magkukwit, marami ang manghihina,
marami ang aayaw, marami ang magagalit. Bakit? Kasi lumagpas na kayo sa boundaries nyo. Lumagpas na kayo sa pangako ninyong panahon na 1 year, kikita ang mga tao. 1 year, magkaka-spill over kayo. Lumagpas na kayo dun eh. So yung mga tao nagising, nagkaroon ng realization, oo nga no, bayad ako ng bayad, 1 year na, wala pa rin ako spillover. 1 year na, ito pala yung kinikita ko. So whether dumating si Metamax or hindi, what's happening right now will definitely still happen. Nagkataon lang dumating si Metamax at nag-offer kami ng solusyon sa mga tao na desperado na kumita. Nagkataon lang na yung problema na hindi na solusyonan, naging solusyon si Metamax, and because of that, kami ngayon ang sinisisi ninyo. Bakit bumaba kita nyo? Bakit walang bumibili sa credit wallet nyo? Oh my God. Whether or not we exist or not, si Metamax man, no, or other companies na sinisiraan ninyo blatantly, guys, mangyayari ang nangyayari ngayon kasi nagigising na ang mga tao. Natatanggal na yung helmet ng mindsetting na inilagay nyo sa utak nila, and because of that, nare-realize na nila talo. Then one day biglang dumating si Metamax. Solusyon si Metamax sa problema, sa existing problem na hindi nyo naman masolusyonan. Tama o tama? And because of that, dahil si Metamax ay naging solusyon, hindi may iwasan, ayun na, may mga taong lumipat, may mga taong nagdagdag ng income, katulad ko, may mga taong nagdesisyon na gawin si Metamax. Sadly, dahil wala kayong solusyon dun sa current problem, kami ang tinuturo ninyong salarin. Para lang magmukha kayong malinis sa mga tao, kami ang dinungisan ninyo. Kami ang dinumihan ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, ito sasabihin ko po sa lahat, ito wala akong intensyon na lumantad before. All I ever want is to add an extra income, kumita doon sa panonood lang ng video. Tahimik, gusto ko lang ng tahimik na nandyan pero may dagdag income. Pero tingnan ninyo ginawa ninyo. Dinikdik ninyo, sinira ninyo reputasyon namin, siniraan ninyo kami, kung ano-anong paninira ginawa ninyo. Okay lang. Okay lang. Na wag lang kayo lalagpas ng boundary, kundi ididemanda ko talaga kayo. Ang dami ko ng ebidensya against you. And take note, may pambayad din po ako ng abogado. No, wag tayo umabot sa ganun, kapatid. At lalong wag nyong hintayin na si Metamax ang umaksyon sa kabulastugang ginagawa ninyo. Hindi nyo alam kung anong kumpanya ang binabangga ninyo. Hindi ito pagbabanta. But I hope this will serve as an awakener na we all deserve to have a better life. Kung ano man ang naging desisyon namin na yun. Ngayon, kung naapektuhan kayo, sorry naman. No, humingi ako ng dispensa, sorry naman. Kung may butas sa mindsetting ninyo at nagigising ang tao at nakikita nila kung ano ang ganda ni Metamax. Kasi alam mo kung bakit nakikita ng tao ang ganda ng isang bagay? Pag meron na siyang nararamdamang pangit sa kanyang kasalukuyan. At yun ang nangyayari ngayon. Nararamdaman na niya ang pangit sa kasalukuyan, kaya napipilitan silang tingnan si Metamax at doon nila na pagkukumpara, ang ganda naman pala ng kumpanyang sinisiraan. And you can stop people. Harangan mo man ng sibat, kahit ipatumba nyo pa ako, no? Kahit umabot kayo sa ganyang pag-iisip, you will never stop people from joining Metamax. Kasi bakit? Nagising na yung mga tao eh. Nagkaroon na sila ng realization. And who knows, one day magkaroon din sila ng realization na may bagong kumpanya, and for me, I will not stop them. Kasi bakit? Buhay po nila yun. We all deserve a better life. Ang sinasabi ko lang sa inyo, kapatid, na wag nyo kaming dumihan para lang magmukha kayong malinis. Alam ninyo kung ano ang dumi ninyo. Alam ninyo kung ano ang kalat ninyo. Alam nyo kung ano ang mali ninyo. Pero pilit ninyong pinagtatakpan at kami ang pinantatakip ninyo para lang masabing malinis kayo. That's fine. Sige. And also, I'd like to thank you sa ginagawa ninyong ingay. Kasi nakakalibre kami ng promotion. Talagang hindi nyo naunawaan na halaga ng tinatawag na digital at online traffic.
Di ba binigyan ko na kayo nung matagal ko na video, sabi ko, if I were you, manahimik kayo kasi yung ingay ninyo is simply pushing other people against you and coming over me. Kung ako sa inyo, mag-isip kayo ng ima-mindset ninyo sa tao, nang i-brainwash ninyo sa tao na kahit nahihirapan sila, magstay sila dyan. Kasi yun na po yung realidad ng tao ngayon. Nahihirapan na sila, pero pilit ninyong mina-mindset, pilit ninyong pinapaasa, and that's fine, choice nyo yan eh. But as I was saying earlier, kapatid, you can never stop people, no? Lalo na ngayon, digital na lahat. You cannot stop people from doing their own research kasi everybody is on the same situation. Ano yon? Nahihirapan at naghahanap ng extra income. So paulit-ulit na lang ba ako? Hindi po. I mean, gusto ko sana maging happy to pero I can't stop. Kasi sabi ko, sige, total, i-share ko na rin lang. Kasi guys, ang saya, ang sarap. No? Sa nagsasabing scam si Coach Hans, or scam si Metamax at scammer si Coach Hans, here's my challenge to you. Kung mausap po kayo ng mga members ni Metamax, then iharap ninyo sa akin kung meron dyan ni isa na hindi kumikita araw-araw. Then tell me, paano ko sila in-scam? Kasi ang scam, yun yung may promises pero hindi natutupad eh. Halimbawa, katulad ko, bumili ako ng power solar generator sa Shopee or sa Facebook ba yun, hindi ko na maalala. That was long time ago. Binili ko po siya for, I don't know, hindi ko na maalala yung presyo, 3,000, 4,000. Ang dumating sa akin, chinelas. Yun ang scam. Yung nangangako ka ng isang bagay na hindi mo kayang tuparin, for me, that is a scam. Now, ano ang scam kay Metamax? Eh, ang pangako ni Metamax, pag nag-join ka, kikita ka sa panonood ng video. Now, tell me, if there's any member here ni Metamax na araw-araw nanonood, pero hindi kumikita, yun ang scam. Pero kung wala kayong mapatunayang member na hindi kumikita, ask yourself, sino ngayon ang nagbibigay ng promise na hindi kayang tuparin? Sino ngayon ang scammer? Di ba? Kapatid, iwasan natin magkaroon ng bad mouth sa iba't ibang kumpanya kasi napakaliit ng mundo ng network marketing. Kung nagsiselos kayo, kung naiinggit kayo, kung tingin niyo threat ako, then do your thing. But ang point ko, every one of us, we all evolve in network marketing. Kung masama loob ninyo na nagre-recruit ako, networker tayo eh. Trabaho natin mag-recruit. Pipilit mo ba yung tao? Hindi, sila ang magde-decide. Ganyan din naman ginagawa nyo, di ba? No, lumipat kayo diyan sa kumpanya ninyo. Ano ba ginawa ninyo? Nag-recruit kayo. Di ba ang saya nyo nga pag may sumasali galing sa ibang kumpanya? How sadistic you are, how, di ba? Hindi ko maalala ang exact term eh, pero have you ever analyzed na nung bago ka at may lumipat sa'yo, top earner ng kabilang kumpanya, leader ng kabilang kumpanya, di ba ang saya mo? Oh, pumapalakpak ka. Tapos ngayon, yung tao mo lumipat kay Metamax, ang dami mo sinasabi. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Di ba dati ang sama na loob mo na sinisiraan si kumpanya mo, na kesyo kumpanya mo scam, kesyo ganito ganito? Di ba ang sama na loob mo? Pero ang ginawa mo, nanindigan. At yan rin lang ang ginagawa ko, naninindigan ako. Pero hindi mo nare-realize na dating sakit mo dahil ikaw sinisiraan, ngayon ikaw ang naninira. Well, choice mo yan. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, sorry hindi tumatalab. Hindi tumatalab. Kasi, ang linaw ng purpose ko eh. Ang purpose ko is simply to help people earn extra na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw, na makabayad sila ng kanilang utang. Hindi nyo po ako maririnig kay Metamax na mga ko, yayaman tayo! Power! Grabe! Utot nyo! Wala lang ganyan ngayon. Magsabi kayo ng totoo. No? Minamindset ta. Ako, hindi ako nangangako ng ganyan sa mga taga Metamax. Ang pangako ko sa inyo rito, araw-araw tayong kikita, di araw-araw tayo may panggastos, araw-araw tayo may pambayad, araw-araw tayo masaya. Ngayon, kung loloobin ni Lord na ikaw ay yumaman dahil ikaw ay masipag, then it's your choice. No? Pero hindi nyo maririnig kay Coach Sansya na yayaman tayo.
Ang sinasabi ko lang sa inyo dito, si MetaMax nagbibigay ng dagdag kita bilang solusyon sa iyong problema, kaya hopefully makakatulong siya. But at the end of the day, it's still up to the person. Teka, maubos na pala gas ko. No, so I hope guys, no, na-inspire kayo sa mga members ko. Well, again, happy first year anniversary kay MetaMax, and we look forward for more anniversaries with you guys. We are continuously expanding globally. Congratulations po sa community ng Team Meta Dragons Global sa buong mundo. Guys, 9,000 na po tayo. And looking forward ako na kung anong success na marating ninyo, marating ko, marating nyo rin, na lahat tayo maging successful dito. And who knows, God forbids na tumagal tayo ng 3 years, 5 years, 10 years. I'm looking forward na lahat maging masaya. But in the meantime, whatever opportunity we have, i-treasure natin yan. Kasi at the end of the day, ano rin to dagdag kita lang ang inaalok ko. Extra income lang ang inaalok ko. And who knows, yung extra income na yan, maging extraordinary income one day. So tuloy-tuloy lang po tayo. Keep on sharing. Keep on inspiring people. Ganun lang po ang gagawin namin. We will continue to share. We will continue to inspire. And we will let people decide. No? Kasi ganun naman talaga ang buhay. Hindi mo mapipilit ang isang tapag ayaw nila. Pero just share, pantay mata, walang halong panloloko, walang halong hype. Huwag tayo mga hype ng yaman-yaman, power, grabe. Hindi po. Doon lang tayo sa level na kayang arokin ng tao. Kasi ang ino-offer natin is yung realidad na makakatulong sa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. Okay? So to all my members, to all MetaMax members globally, sa grupo ko man or sa ibang sub-team, sa ibang group ng ibang business manager, Manager Jenny, if you're watching, thank you very much for all the help, for all the support that you have given to us sa Team Philippines. No? Grabe ka, Manager Jenny. Pag pumunta ako ng Canada, yayakapin talaga kita. Malapit na po, malapit na. So, yun lang. Maraming salamat. God bless everyone and more power.